Noong taong 1843, ang San Isidro ay tinatag bilang isang bayan sa Nueva Ecija. Itinatag ito ng isang Augustinian father bilang parangal sa patron ng mga magsasaka at manggagawa. Ang pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga San Isidro. Noong taong Marso 29, 1899, pumasok si General Emilio Aguinaldo at ang kanyang tropa sa bayan ng San Isidro. Iprinoklama niya ito bilang sentro ng kauna-unahang republika sa Pilipinas. At siya ay nanirahan sa bahay Sideco bilang kapitolyo. Ang bahay ay nasa pagmamayari ng Gobernador Silio na si Crispulo Sideco ng San Isidro. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito ang inyong lingkod, Sister Des Caredo ng Children of Light Catholic Charismatic Community. Bakit nga ba matagumpay ang bayan ng San Isidro, Nueva Ecija sa pamunuan? Saan ba nakaugat ito? Saan sila kumukuha ng lakas? Ano ang kanilang mga pangarap bilang isang bayan ng tao at bayan ng Diyos? Halina't samahan kami at maging bahagi tayo bilang isang bayan ng Diyos sa ating bansang Pilipinas. Naumpisa ito siguro sa, nung ako nanungkulan, ay pinagdasal ko talaga na ipakita sa akin kung paano ko mahihimok ang mamamayan na makiisa sa gobyerno, makiisa sa mga programa. Kasi nung nag-umpisa akong mag-implement na programs, parang ang layo-layo ng distansya ng tao sa munisipyo, sa mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya naging problema sa akin to. Isa sa naging kaakibat ko sa aking pamumuno ay nung nandito si Father Jeff de la Cruz, ang parish priest. Naging mentor ko siya, naging father confessor ko siya. Nagpatulong ako sa kanya, sabi ko, Father, pagtulungan natin kung ano yung ating panunungkulan. Nakita kong isa sa mga problema ng mga tao rito ay yung bang kakulangan ng pagkakaisa. Ngayon naman sa pamumuhay, ay ganun din, dahil ganun yung kalalagayan, lutang din yung merong mayaman ng mga tao, meron ding mahirap na mga tao. Karamihan kasi ng mga tao rito, magsasaka, yun ang numero unong pinagkakakitaan dito. Pero hindi lahat ay may-ari ng bukid. Habang naghihintay ng anihan, wala sila talagang halos makain. Pangalawa, doon sa mga tirahan, talagang kulang na kulang, yung magandang tahanan para sa kanila. Sa biyaya ng Panginoon, iuwi yung ating patron na walang ito ng 20 taon. At simula noon, unang nangyaring himala dito, nagkaroon tayo ng sound system na maganda. The best in town. Mula sa wala yun, sa tulong na ng mga tao, nagbigay sila. Nung nangyari yon, year 2000, naibalik sa San Isidro yung icon ng Our Lady of Soledad, na ito yung second patron ng San Isidro. At nung bumalik siya at ibinalik sa amin, natuwa ang mga mamamayan. Natuwa kaming lahat. Parang sinasabi na yung sagana ng pamumuhay ng mga magsasaka ay babalik dahil bumalik yung kanilang patron. In-enshrine namin at nagkaroon ng magandang celebration. At doon sa pag-i-enshrine, isa sa commitment namin na ibinalik yun ay ilagay sa magandang lugar para hindi na manakaw. Ang nangyari doon, nakakatuwa, parang milagro. So, nung nangyari yun, naging mag-partner na kami sa aming panunungkulan. At lahat ng ginagawa namin, sinasangguni ko kay Father Jeff. Si Father Jeff naman, sinasangguni din dito sa munisipyo. So, I guess that iyon ang inumpisahan. Kapansin-pansin sa bayan ng San Isidro ang napakalawak na lupang sakahan. Ito kaya ang binigyang prioridad ni Mayor. Ito kasing San Isidro is 85% farmers at karamihan ng mga magsasaka nasa poverty line. So, ang ginawa namin dito, unang-una, ang trust namin ay programa para sa magsasaka. Pangalawa, nakita namin na hindi pala sapat na ibigay mo yung economic program sa mga magsasaka. Obligado pala, nung nakita namin sa pag-implemento namin na hindi pa nila nakukuha yung target namin na ani
na 120 kabans na mag-average, puro 60 kabans lang sila, 80 kabans. Yung pala, hindi pala pwedeng ibigay mo lang yung pang-ekonomiya. Kailangan ito, samahan mo ng programang pang social development, kumbaga, tinatawag natin yung pangunahing pangangailangan. Ito yung mga pangkalusugan, health, edukasyon, livelihood, at yung shelter para sa mga walang bahay at saka sa landless. Kaya ito yung aming inintegrate sa kanila, bawat magsasaka na binibigyan namin ng programa para sa pagsasaka, binibigyan din namin ng programa na tinatawag namin na Total Family Assistance Program. Ano-anong mga hamon ang naranasan nyo sa gitna ng implementasyon ng inyong mga programa? Nung binibigay lang namin yung programang pang magsasaka, ang nangyari sa mga magsasaka, after nung harvest, nakita namin, hindi pa nila na-reach ang target na 100 kabans per hectare. Yun ang binigay nilang target sa amin. Sabi ko sa kanila, ano nangyari sa dialogue namin? Bakit ganyan? Nakita namin sa kakadialogue namin na pag kami nagkasakit, gagamitin yung puhunan sa pagsasaka doon sa pambayad sa ospital. Pagdating na ng pagpasok sa eskwelahan, yung pangangailangan sa eskwelahan, kukuhaan na naman yung kanilang puhunan sa pagsasaka, ilalagay na naman doon sa mga pangailangan sa eskwelahan. Basta sa emergencies, ginagamit nila. At ang nakita din namin, pag walang programa, yung pamilya, walang additional income to augment yung trabaho ng pagsasaka. Hindi uubra eh. Kailangan lahat ng miyembro ng pamilya ay tumutulong doon sa tatay, doon sa magsasaka. So ito na yung mga programa ngayon na ginawa namin para nang lahat sila ay nakakatulong at the same time na ilalagay yung dapat ilagay sa pagsasaka. Nung ginawa namin ito at nakita nila na yung pala ang solusyon doon sa kanilang pag makuha nila yung tamang ani na mag-average man lang ng 120 kabans per hectare, lahat sila ngayon sumunod na at ginawa yung aming mga programa na pang pamilya. Ngayon, ang average na nila ngayon nag 150 kabans